natin kasalanan. Balik natin yung kabutihan sa ating Diyos, pamamagitan ng mga patotoo. Sundong natin sa unang magbigay ng patotoo. Sigurado. Good morning po sa lahat. Nagpapasalamat po sa Diyos na narito kami sa kanyang bahay dalanginan upang magpuri at magpasalamat. At nagpapasalamat din ako sa mga nangyari sa amin. Dumating man yung mga pagsubok pero nalampasan at narito kami upang siyempre laging nandiyan si God para sa amin. At nagpapasalamat din ako nung nag-uwi kami sa province. Nagpaligaw kami na siyempre sa magulang namin. Okay naman yung magulang niya. Tanggap naman ako. Tapos proud din sila na kasi pagka may ginagawa ako sa bahay, tinutulungan din ako ng parents niya. Kaya siyempre, andyan si God para sabay-bayan lagi kami. At nagpapasalamat din ako sa trabaho na nakabalik na rin at patuloy pa rin ang pagkalo sa gawain. Yun ako, maraming salamat. Sama na ang Panginoon. Meron pa ba? Meron pa ba? Wow, si Brother Larry. Magandang umaga po muli, mga kapatid. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na sa patuloy na pag-iingat niya sa akin. Noong nakarang buwan, umuwi ako sa Mindanao. So, pinagpapasalamat ko po kasi dumating ako doon, hindi ko kasi alam to, yung nandito pa talaga ako, lagi kong pinagdarasal yung pamilya ko at saka yung kuya ko. Kasi dati, nandito ako, yung kuya ko hindi talaga nagsisimba yan, sa totoo lang. Mula nung namatay si mama, basta simula bata pa kami hanggang ngayon, hanggang sa namatay si mama, hanggang sa ngayon na taon, parang nagpapasalamat daw kasi yung may ginamit ang Panginoon na tao para yung kuya ko. Ngayon, ang ginawa ng tsuhin ko, nilipat yung kuya ko ng bahay. Siyempre yung tsuhin ko, Christian yun eh. Ngayon, nakikita daw ng tsuhin ko, yung kuya ko pag linggo, palis na ng bahay. Sabi niya, saan ka? Sabi niya, magtatrabaho ko. So, inayaan naman tsuhin ko. Sa susunod na linggo na naman, ganun ang ginawa ng kuya ko. Palis na naman siya. Nakita ulit na ang tsuhin ko. Inayaan niya lang. Pangatlong linggo, pagtayo ng kuya ko, alis na sana, hinaharang na ng tsuhin ko. Sabi sa kanya, saan ka pupunta? Sabi niya, magtatrabaho. Sabi ng tsuhin ko, sabi niya, yung linggo, panahon na dapat nagpapahinga tayo, nagsisimba tayo. Sabi niya ang tsuhin ko, huwag ka nang umalis, magsimba tayo. So, wala namang, parang gano'n yung nangyari, parang yung kuya ko, naarang siya hindi siya makapagtrabaho, siyempre doon siya nakatira eh. So, ayun, nagpapasalamat ako at ngayon, linggo-linggo na nagsisimba siya, tapos magtataka ka kasi pag nandun ka sa bahay nila, ang pinapatugtog niyang kanta, mga Christian song. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Tapos, pati yung papa ko, nung umuwi ako, sinama ko din sa simbahan. So, lahat kami, nagsisimba na talaga kami. Salamat sa Panginoon at patuloy na pag-ingat sa Panginoon. Ano pa po ba ang last na? Ang last na magiging sa ating Panginoon. Ano ba? Sige, kung wala na po, sabi sunod na lang ulit, no? Masalamat natin yung mga pagkatoo. Ating na lang yung mga pagkatoo. Makakapasalamat kami sa buhay mo sa aming buhay, sa lahat ng pagkabay mo sa amin, Lord, sa pagkakasal mo sa amin, Lord, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, na tuloy na yung buhay mo, aming mga pamilya, Panginoon, kapasalamat kami sa
kulang ang sabilang salamat, Lord, sa lahat ng nagawa mo sa aming buhay at gagawin sa aming mga buhay. Kaya sa oras na ito, nakain namin Panginoon na mabuti ka, O Diyos, at ang aming mga pagdato, ang aming mga buhay, Panginoon, na nagdadaanan, O Diyos, ay patuloy namin nakayag na ito ang pagkilos ng Diyos sa aming buhay, sa aming mga buhay. Kapasalamat namin, Lord, ng mga pagkakala mo sa mga darating ka, O Diyos, ang aming mga buhay, na aming pagkakao, lagi itong patuloy na mabatid, Panginoon, ng lahat na ng Diyos kami sinasamba at bukal ng aming Diyos. Maraming salamat po. Labay namin ang lahat ng ito sa pangalan namin ang Panginoon Jesus sa mga sa akin. Amen. Charles po ito. Isipin natin yung mga sarili natin. Yung kape po sa likod. May chocolate dyan sa mga hindi nagkakape. So, meron tayong nagpas isang oras para bago tayo matapos. Pero lalo may paano tayo. Lagi nangyari. So, isipin natin yung mga sarili natin sa pagkakas yung salita. Yung pag-take down notes, hindi naman tayo diba, parang makina, nakarang nilagay mo, maalala mo. Pero madalas kasi may tulong siya. Madami akong notebook, nangyayari, pag nililinis ako, ay, kung ito ang notebook natin. Ay, ito pala yung pastor mo na nagsari ng dati. So, parang meron siyang memory na ay, kailangan ko yung sarili mo dati. So, yun yung effect na hindi yung, diba parang pag nakilig na tayo, na natin ako. So, yun yung tulong ng pagsusulat. Kumbaga, may-retain mo yung pinag-aralan mo dati. Maalala mo pa yung ano, yung nangyari nung nakaraan. So, yan. Kung meron tayong mga notebook, meron tayong notebook, bottle, yan. Sulat natin. Yan, sa cellphone, kasi lagi naman kasama din yung cellphone. So, nagawa lang ko si Pastor Robel, yung pamitahalan ng salita ng Diyos. Isang napagpalang umaga sa bawat isa. Maraming salamat po sa Diyos. At nandito na naman tayo upang pakinggan ang kanyang mensahe. At sana po magrema sa ating mga puso ang lahat ng ating pong pag-aaralan. Kahit bago ang lahat po, tayo po natin maraming binukulan po tayo. Hallelujah, Lord. Pinabuhin ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaroon niya sa bawat isa. Salamat po sa panibagong buhay na pinagkaroon mo naman sa amin. Nagkaroon kami ng panibagong pag-asa at tunay nga, Panginoon, naramdaman namin na hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na amin pong nakahilingan na ipong pinagkakaroon. Maraming salamat po, Panginoon, at inilalayo mo kami sa lahat ng uri ng mga temptation ng mga udyok ng masamang espiritu. Maraming salamat po, Ama. At kami po ay pinatnubayan ng iyong banal na espiritu. At sa lahat ng oras, kami po ay malaya na maghahayag ng iyong salita. Panginoon, dahil sa po, Panginoon, na hiling sa iyo na magrema o mapuspos ang bawat isa na narito sa po ng kanyang mga kapatid, kaibigan, na sana, Panginoon, patubayan po niyo kami hanggang sa matapos yung aming gawain at pagkaroon po ng kabuluhan. Paskasan po ninyo yung aming gawain sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Napakabuti po ng Diyos sa atin sapagkat alam po ninyo mga kapatid, kaya bahagi ng panalangin ko ay yung inilalayo tayo sa mga masamang espiritu. Katulad kanina, salamat andyan ako. At meron na mga intruders, salamat na lang at sa pamamagitan ng faith sa Diyos, hindi nag-hysterical yung ako. Maraming salamat sa iyo, Lord. Ganoon din, sinabi natin kanina na kapag kayo po ay nanggaling dito, katulad ng sinabi ng Panginoon sa Kristo sa John 3:9, John 10:9, na maski bumalik kayo. Kasi nangyari na po yan sa amin.
na para bang sinanay ko yung mga audience. Sabi ko, kasi maganda na yung turo doon sa isang simbahan sa Assembly Super ngayon na ako ang naging speaker at nagtuturo rin ng salita ng Diyos. Ngayon, na-challenge ko sila. Sabi ko, wala naman akong problema, hindi naman kami namimilit, kundi manaya kayong pumunta kung saan kayo gusto ng mga fellowship at open naman ang aming pintuan upang kayo po ay tanggapin muli. Sapagkat gusto ko po na malaman ng tao na iba yung turo ng tunay na sa Diyos, yung biblical system, yung biblical na mga ngaral, sapagkat napaka-critical po ng panahon ngayon. Kapag tayo ay na anyayahan o kaya tayo ay pumunta sa ibang sekta na kung saan ang ibang alam na alam natin balik. Ngunit ang iba naman malapit sa katotohanan. Pero ang totoo, hindi tama sa logic ng Diyos. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko rin. Na sana po, katulad ng sinabi kami ng ating kapatid, na ako natuto ako ng gusto. Sapagkat yung naging batayan ko yung ginagawa nila hindi doon sa kanilang pinanggalingan, na obligado ang bawat isa, obligado ang bawat isa na mag-take down notes. At doon lumalago at hindi namin makakalimutan ang tinatawag na lesson ng nakaraang linggo. Hindi talaga makakalimutan hanggang sa lalago po kayo lahat. Lalago po kayo, hindi man kayo mangaral dahil marami namang bagay na tinatawag na bahagi ng paglilingkod sa Diyos. Hindi man kayo tinawag sa ganong gawain, pero yung kaligtasan naman ninyo ay makakasiguro kayo. Sapagkat, sabi ko nga, hindi naman kami unique na kami lang talaga ang pinakamagaling na simbahan. Katunayan nga, yan ang kakaunti ng tayo. Pero, ang sabi naman sa Biblia na pinahawakan ko, kakaunti lang naman ang maligtas eh. Sinabi yan ng Panginoong Jesucristo sa Matthew, sa Marcos, sabi niya doon na magkasindami man daw ang buhangin sa dagat katulad ng mga tao, kakaunti lang ang maliligtas. Bakit? Napakalawak ng daan tungo sa kapahamakan at napakatipot lang ng tungo doon sa tinatawag natin na papunta sa langit. Na bawat isa, sabi nga, nagpupumilit na pumasok pero hindi makapasok. Bakit? Buhay na buhay pa ang sa buhay nila, ang human nature. Pag mahina, pag oras na buhay ang tao sa human nature, Romans 7:25, Romans 7:14-25, pag kayo po ay meron pang ganun. Titiyakin ko po na mahinang pundasyon, kahit na simba tayo ng simba, padali tayong matukso ng sanlibutan. At iyan po mga kapatid, ang isang bagay kung bakit lagi nagdadyaga po ang inyong lingkod. Sinasabi po sa Biblia, patungkol pa rin doon, na nasunod mo lahat, pero nagkamali ka sa isa sinuway misa, baliwala ang lahat. Sabi nga, yan na, fault of one is fault of all. Kaya, dito lang niyo po maririnig yan. Katulad na sinabi ko, mas maganda pa yung mga ganitong gawain na maliliit lang. Dahil walang nagdidikta na nasa taas mo. Kung ano nasa Biblia, yun ang sinusunod mo at yun ay dikta ng Diyos. Nagkaintindihan mo ba tayo? Ganito yan. Mga kapatid, bago tayo magsimula, ipagpapauna ko muna sa inyo ang pinakamahalagang dapat nating malaman tungkol sa ating pamamahayag o prinsipyo. Ang mga totoong pastor ay hinirang ng Diyos. At sinasabi po yan sa Hebrews 5:45. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote
ay hindi maaaring kamtan ni naman sa kanyang sarili na gustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo, tingnan po rin hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya ay hinirang ng Diyos. At siya po ay tinuruan ng Diyos. Sabi dito, walang sa John 6:44-45, walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin na nagsugo sa akin. At ang lahat ng lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. At ano sinabi ng Panginoon sa Kristo? Sa verse 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng aking Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Diba? Napakaganda. Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Kaya ang lahat ng sinugo ng Diyos, ayon sa Biblia, John 3:34, salita ng Diyos ang pinangangaral. Bawal dito ang dagdagan at bawasan. Bawal din dito ang interpret ang salita ng Diyos. Sinasabi po yan sa 2 Peter 3:16. Kaya dito, hindi kami nag-interpret ng salita ng Diyos. Iniiwasan namin. Ang totoong pastor ay inutusan ng Diyos na babalaan ang mga taong makasalanan. Kaya kinakailangan sundin ito ng mga pastor. Sabi ng Ezekiel 33:7-9, ikaw tao ay ginagawa kong bantay ng Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa mga taong masama na sila'y mamamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit pag binalaan mo ang masama, ngayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Yan po ang duty namin ng mga pastor. Kaya sinabi sa Ezekiel 2:7 at Ezekiel 3:11, sabihin mo sa mga tao, makinig sila o hindi, ay ipaabot mo sa kanila. Kahit hindi makinig. Kasi sinabi nga doon sa isang talata na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kapag iyan po ay na-rinig at natanim sa tao, hahanapan natin yun. Amen. Hindi namin pinipilit na makinig at sumunod. Ang sa amin lang talaga ay yung masunod namin yung sinasabi ng Panginoon. Sa Ezekiel 3:27, ganito po sinasabi, kung magkagayon, sasabihin mo sa kanila ang ipinasasabi ko. Kung gusto nilang makinig sa inyo, makinig sila. Kung ayaw nila, wag. Iyan po sinabi ng Diyos yan. At sinigundahan po yan ng Ezekiel 20:39. Sinabi ni Yahweh, bayan ng Israel, kung ayaw ninyong makinig sa akin, wag. Kaya may mga challenges. Akala ba natin yung pang-dictator ang Diyos? Hindi. Binigyan tayo ng free will. Deuteronomy 30:15 patuloy. May free will tayo. Pero ganun pa man, doon sa pagpapatuloy ng talata na yan, ay mapapansin po natin na pinapayuhan tayo ng Diyos na ang piliin natin ng mabuti. Ayaw ang kanya, hindi pamimilit. Sabi nito, sa Romans 3:3-4, ano kung mayroon sa kanilang hindi maging tapat? Mawawalan ba ng bisa ang katapatan ng Diyos? Hindi, sapagkat tapat ang Diyos. Hindi mawawalan ng bisa. Kaya nga, dahil sa aming pagsunod sa Diyos,
may maaaring mayroong matatsang ego at magalit sa amin. Wala kami magagawa. Gusto lang ng Diyos na iba-ituwid ang mali. At dahil sa pag-ibig sa kapwa ginagawa namin at itinutuwid ang mali. Sabi nga sa Tito 1:13, sawayin mo may kabagsikan. Ang sabi doon sa Tito 1:13 King James Version. Pagkatapos sinabi rin niya sa isang talata sa 2 Timothy na ang salita ng Diyos ay magagamit sa pagsaway at pagtuwid sa tao. Kaya kami, ang ginagawa namin sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang hindi kami mapagbintangan na kami po ay namin personal, binabasa namin. Maaaring yung iba na akala, yung mga walang Holy Spirit sa puso nila, sasabihin nila, ay kapalagi na lang kami tinitira nito. Pero ang totoo, kung may Holy Spirit ka, ay magkakaroon ka ng pangunawa. At ang Holy Spirit ay matatagpuan lamang natin sa ating buhay kapag sumunod muna tayo sa Diyos. Ano yun? Tangi namin nanggit sa ating sa Sunday School na dapat sumunod tayo sa pamamagitan ng manginganak tayo ng Diyos. Ano yun? Magpabaulis nila. Diniwanag ang inyong mga isip at maunawaan ninyo ang salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat magiging anak kayo ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, 2 Corinthians 3, 2:13 to 16, ang spiritual na bagay ay maintindihan lamang sa paraang spiritual. At sinasabi po yan sa Biblia na kaya hindi naiintindihan ang Biblia sapagkat ang sanlibutan ay hindi malaki. Amen. Ang ating po pag-uusapan, yun po introduction lang yun po ano. Pero ang ating po pag-uusapan sa ngayon, habang may oras pa, ayun ang buo, ay ang John 3:34. Sinabi natin na ang mga tunay na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. At ang ating pong topic ay ang looking for a true church. Ang paghanap ng totoong simbahan. Matatats dito, yung iba't iba, maski marinig nila ang totoo. Kailangan natin maghanap ng totoong simbahan. Bakit? Sapagkat yun lang ang pag-asa ng ating kaluluwa. Dito pa lang sa lupa, langit na rin. Amen! Sabi nito, bakit kailangan hanapin ang tunay na relihiyon? Ika nga muna pala. Ano bang relihiyon? Merong nabasa ko noon yung aklat na great ni Sister Annie Brotherly na ang relihiyon, Kristiya. Ang Kristiya po, pag may translate mo sa ano yan, sa Latin, relegare. Pagkatapos, pag translate mo sa English, religion. Siyempre, pag translate mo sa Tagalog, religion. Ano yun? Ang ibig pa lang sabihin mo, ceremonial worship. Kaya kasi nungalingan, yung nagsasabi na hindi tumalinig sa religion. Sapagkat sinasabi ng mismong galing doon sa original na pinagalingan ng salitang religion ng Kristiya ay ang religion na ceremonial worship. Ikaw hindi ka nagsisimba. Kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Dahil ceremonial worship gamitan lang natin ang kunting galing. Kapag hindi ka nagsisimba, paano ka naman malilig ka? Paano ka naman magkakaroon ng pagkaunawa sa Diyos kung hindi ka nag-religion? Kaya nga sinasabi ko, pag pumunta kayo sa iba, mga denominasyon, hindi nila yan correct. Bakit? Pride. Ang pride kasi hindi, pag oras kasi na pinuna mo yung mali nila, iiral yung tinatawag na 1 John 2:15 to 16. Ano po yun?
Yan na lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Alam po ninyo, dahil sa sigang debate nila sa mga telebisyon, sige nila debate sa mga social media, ang nagiging result na tuloy, may mabuti at may masama. Bakit? Mabuti dahil nararamdaman mo kung alin doon ang totoo, sapagkat yung nagbabasa ng Biblia, totoo yun. Pero, kung ang mga salita nilang binitawan sa una, halimbawa, ang sabi ng isa, walang hindi ko balik ng reliyon. Mas ipaliwanagan mo yan. Tuwad-tuwad ka ng paliwanag sa kanya na mali ang konsepto mo, hindi maliwanag sa iyo. Bakit? Kapag tinatyawan sila ng iba, kasi malaki sila ay mabababa ka pala turo yan. Mapipikon sila, akong diagnostikon. I-correct ako if I'm wrong. Ngayon, anong kagandahan ng ganito ang tinatawag na church mo? Ang kagandahan sa ganito, madaya kang sasabihin ang pinakasabi ng Diyos. At kung sakali man na mali, halimbawa mali ako, I am ready to be corrected. Pwede niyo akong i-correct. Pagkatapos sabi ni Pastor, mali yung sinabi mo. Kung anong mali doon, pag-usapan natin. Anong mali natin po? Matulungan akong maintindihan mo. Kasi walang perfectong tao. Tandaan po natin yan. Even though na ikaw ay pinakamagaling ng preacher in the whole world, but kasalanan ka pa rin. Sino mang tao na nagsasabi na wala siyang kasalanan ay isang sinungaling at ginagawang sinungaling ang Diyos. Sinasabi niya sa John 1:8-10. Ganon din sinasabi ng Ecclesiastes. Walang tao gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Lahat magkasalanan. Lahat nagkakamali. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi ako nakasali doon sa mga malalaki na yan samantalang inaakit nila kung sumali sa kanila. Ano gagawin ko? Sunod na lang ko na sunod. Kahit na malilalang ko, hindi ko reklamo. Kasi mayroon kaming covenant. Amen. Nagkaibigan mo tayo. Amen or not amen? Amen. Hallelujah. Sabi ko nga dito, sa Romans 12:9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Makikuha tayo, umanig tayo sa mabuti. Layuan natin ang masama. Ang sabi nito, sapagkat alam na natin na napakaraming false churches. Tandaan po natin, ito ayon sa salita ng Diyos. May dalang panganib ang kaling aral. Tandaan po ninyo yan. May dalang panganib yan. Ano yun? Ezekiel 14:9-10. Ganito ang sinasabi. Kapag ang isang propeta ay naakit ng magpahayag ng mali, ako ang lumayag sa kanya. Kung magkagayon, itatakwil ko siya at hindi na ibibilang sa aking bayan. Siya at ang sasangguni sa kanya ay parurusahan ko. Kung ano ipaparusa ko sa mga propeta ay siya po rin ipaparusa sa sinumang sasangguni sa kanya. Kalahin niya, kaya napakahalaga sa mga taong magsuri, baka ang pinaaniba natin ay maling aral, ang dala, madadamay tayo sa parusa. Kaya nga ang topic natin, looking for a true church. Alam po ninyo, mga kapatid, kapag tayo ay nailigaw na at hindi natin susinuring mabuti ang ating inaaniban, maaaring ipabayan na tayo sa kasalanan ng Diyos. Sinasabi po yan ng Biblia. Sinasabi po yan sa Mateo 15:14. 15:14 tama. Hayaan mo na sila na akaya na umakay ang hayaan mo na ang bulan na umakay sa kapwa bulan ang sabi doon. At kung ang bulan ay umakay sa bulan, pareho sila mahuhulog sa hukay. Tungkol doon sa ating sinabi, tungkol doon sa Ezekiel, na madadamay ka talaga.
Madadamay ko talaga sa mga kasalanan ng mga false churches. Sabi nga, ay, halimbawa, mga tuwira tayo, kasi tinuruan ako ng pastor eh. Tandaan po natin ito. Ignorant of the law excuses no one. Batas ng tao pero batas siya ng Diyos. Sabi nga my people are destroyed because of lack of knowledge. Hindi yung walang alam, kundi kulang sa kaalaman. Huwag natin hayaan na mailigaw tayo. Sabi ko nga I have challenged you kanina na katulad ng sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, papasok, pag ikaw ay tutulong sa Diyos, papasok ka at lalabas ka at wala katapukan ng pastulan. 10-9 nandiyan. Ito yan. Kapag lumabas ka at hindi ka nakatapukan ng pastulan, babalik ka. At hahanapin mo yung totoo. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Oras na itanim sa iyo ng totoo ang salita ng Diyos sa puso mo. Hahanap-hanapin mo ang katotohanan. Kahit nasabihin natin na doon ka na sa ang totoo, last time ago, wala po, dati ako dyan sa market. Sinama ko pa nga dito yung anak niya, yung kapatid ni Sister B. Pumunta kami sa market. Hindi ako satisfied sa mga aral. Kaya nagtanong ako sa kanya, doon sa pinakapastor. Tungkol doon sa hindi ko sinasakayon na. Ngayon, hindi ako niya masagot. Simula nang hindi na kami pumunta doon sa jail. Ang totoo lang, binibindi kami doon. Pag tapos ng service, may nanong ko. Dahil nabisto ko, naako talaga, pag ako bumapasok ako sa mga simbahan, doon ako sa pinakadulo at ayaw kong magpabisto na pastor ako. May tumawag sa aking pastor. Kaya nung tinawag ako, wala na akong magagawa, alam ko rin nyo, pagkatapos ng service, VIP ako, na yun ang pinakaayaw ko. Dahil ang ayaw kong parangalan sa pamamagitan ng ako ay pastor. Ayaw ko lang ganun dahil malaking kasalanan yun sa Diyos. Sabi nga, huwag kayong tatawag na ama. Sinabi mo yan. Ngayon, nagpapatawag na. Ang reverend, pangalan ng Diyos. Pagkatapos, ang father, pangalan ng Diyos. Dagdagan pa. Most Holy Reverend. Hindi pa yan tinatawag na pamumusong. Pamumusong yan Kaya nga, sumasakit ang aking damdamin na may mga kaibigan na bunyag sa labas. Na doon pa nagsisimba sa father nila. Pagkatapos yan ipinagtatanggol pa nila yung mga ginagawa. Kaya sabi ko, Lord, wala akong magagawa. Sinabi ko na ang pinapasabi mo. Sinabi mo naman, kung ayaw makinig, wag. O di wag. Marami yan na pinukumbida ko. Sabi ko kung kayo at nagtutuloy kayo. Ay, yung lang kami dahil may bigas doon. May bigas daw Kaya doon sila. Pero ang totoo, si Satanas busy. Nakalagay ko yan sa 12:12 ng Apocalypse. Ang sabi doon sa pahayag 12:12, sabi niya, busy ako daw. Alam ni Satanas na malapit na siyang hatulan. Kaya sabi ng Diyos, kalangitan magdiwang ka, ngunit lupa, yan na mag-ano ka, yung parang malungkot ka dahil darating na. At darating na ang panahon na si Satanas dahil galit na galit na. Dahil kakaunti na lang ang panahon niya. Hindi po niya magaling ka sa iba. Ito na. Alam niyo na mga kapatid na kapag tayo ay naibigaw at hindi na natin sinunod mabuti, ang ating pinaaniban maaari sa ubayan na tayo sa tinatawag na kasalanan. Basahin natin ang verse 15 at sabi dito, hayaan niyo sila yung mga bulag na pag-aakay at kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, sila ay mahuhuli sa hukay. Sabi ng Panginoon sa Kristo, may mga likas na suwain. Totoo yan. Anak na ng Diyos naging suwain pa. At iyan ay pinatunayan sa buhay ni Judas. Sinasabi po yan sa Juan 17:12.
na liban na lang doon sa naghahanap ng kapahamakan. Naghahanap talaga si Judas ng kapahamakan. Samantalang, born again na siya. Yan pinagtatalunan na naman yan sa social media. Born again ba si Judas? Oo naman. Hindi yung tatanggapin ng ating Panginoon kung hindi siya born again. Born again na. Ano ang katunayan? Hebrews 6:4-6, Hebrews 10:26-27, 2 Peter 2:20. Ano nakalagay doon? Nakakilala ka na. Mortal sin nga yan eh. Matapos mong makilala at matapos mong tuminabang na sa salita ng Diyos at muli kang bumalik sa dating pagkakasala, ay masahol ka pa sa dati. Anong ibig sabihin ng Diyos? Na kapag ikaw ay nakakikinig ka na sa salita ng Diyos at nagbago ka, wala na kapatawaran. Mag-aaday ka na lang, sabi ng 27 ng ano yan, sa verse 27 ng Hebrews 10:27, nag-aaday ka na lang sa parusa. Napaka-popo. Kaya, hindi po natin masusunod ang Diyos. Hindi naman kailangan na tayo ay obligahin natin ang sarili natin, iyak-iyak tayo at kung saan ang pupunta ng mga pastor, lugar rin pupunta. Na mag-outing tayo, mag-prayer mountain tayo, hindi naman ganun ang masama Bible yun eh. Ang ibig kong sabihin lang, simple lang. Lalong gagaan ang inyong pakiramdam kapag kayo ay sumunod sa Diyos, lalong nasarap ang inyong pakiramdam sa buhay. Maraming mga bagay tayo na dapat tayong tunahin at alamin ang katotohanan sapagkat kailan pa. Sabi ni Pablo sa 6:2 ng 2 Corinthians, ngayon na ang kaligtasan. Sa 1 Peter 3:4, sabi ni Apostol Pedro, sapat ng panahon ay nagsaya natin sa mga walang kabuluhang bagay, yung mga makamundo. Kasi nga sinabi natin doon sa 2:15-16, sa away ng Diyos, ang magkasanlibutan, sabi sa 1 John. Kaya, iba dito. Sabi nga, dito sa amin, biblical. Hindi kami nag-interpret ng salita ng Diyos. Kung ano nandyan, sabi sa Isaiah 34:16, may mga kapares ang salita ng Diyos. Sa loob mismo ng Diyos. Kaya, ang sinabi ko, the Bible answers the question in the Bible. Totoo yan. At yan po ay isang uri na dapat malaman ng mga tao na kami ay piling tanungin. Nakalagay po yan doon sa Ageo, sa King James Version po ito. Ageo 2:11, Malakias 2:7. At saka marami pang mga talata na nagsasabi na ang authorized na sumagot ay ang mga lingkod ng Diyos na totoo. Iyan po ang pinagagawin namin sa atin. Sabi nito, sila isang walang sabi nito. Ang sabi nito sa John 17:12, inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humahanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Hindi ba si Judas yun na alam pa? Kaya, hindi garanti ang save always save forever. Kasi, ang batayan nila napaka-linaw at halatang-halata na hindi sila nagpapata ng Bible. Bakit? Ephesians 2:8-9. Hindi pa sinabi doon. At saka, Tito 3:5. Ay, ligtas na. Wala na. Hindi na. Kung na kami. Ligtas na kami. Pero hindi nasa yung Ephesians 2:10. Tama. Ephesians 2:10. Ang sabi doon, gagawa ka ng mabuti. At sinabi rin nito sa 3:8 ng Tito na kailangan gumawa tayo ng mabuti. May gagawin ba o wala na?
Mga church, may gagawin pa, wala na ang tao. Amen. Salamat, ako na nagsa. Amen. Pero yan, very challenging yan. Importante. Ang sabi nga ng ano yan, ng Bible, kailangan subukin natin ang ating sarili. Kaya nga sinasabi sa Hebrews 3:13, ngunit kayo'y magpangaralan sa isa't isa. Samantalang sinasabi ngayon, baka pag matigasin na ang sitwasyon sa inyo, nang gaya ng kasalanan. King James Version. Test ourselves, sabi doon. Testingin natin ang ating sarili. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 15:1-2, at ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangangaral ko sa inyo, iyan ang ebanghelyo na iyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananagan sa salitang ipinangangaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Totoo yan. Meron naman talaga ng mga tao na hindi iniisip. Pero para sa akin, yung power of the Word of God, ako doon patakot-tago rin ako. Dahil na tayo kung kantsawan ako ng mga kaibigan kong gasilyo. Baka sabi niyo, baka suporta, baka umusin ka dyan. Tinatago ako. Pero noong mga panahon na talagang pumasok na sa puso ko yung mga sinasabi sa Biblia, hinaharap ko na. Sabi ko doon, bahala kayo kung ano sabihin nyo. Ang mahalaga sa akin, ang kaligtasan ko ng kaluluwa ko. At dito pa lang sa lupa, ililigtas na ako ng Diyos. Ang totoo, maraming ililigtas na ako. Muntik-muntik at buhay. Pero salamat sa Diyos, iniligtas na ako. Yung araw ng kapilihan ko, yan ang nakaaway ko kapatid ng CIA. Alam ko naman hindi itong araw, nalising sa bilang CIA. Ngayon, ako talaga may barilo. Ngayon, ang nangyari, iyan na pinatawag ako ng kapatid na CIS. Ngayon, tinuturin ko na pinatawag. Yan na para bang mag-kaibigan kami. Pero siyempre kapatid yun eh. Pinatawag ako noong CIS. Di gabi pa lang, naghanda na ako. Yan ako ng bahay ko. Pagkatapos, umagang-umaga, hindi na ako natulog, umagang-umaga, nagpunta na ako sa Pasay kung saan kami magkikita. Pagdating ko sa Libertad, naalala ko, wala yung kwarto. Kaya doon na ako malapit na. Sabi ko, bahala na. Lord, bahala ka na sa buhay ko. Ganun lang, sinabi ko. Lord, bahala ka na sa buhay ko. Pagdating doon talaga, bago ako nakapunta doon sa nagpatawag sa akin, kinapaan ako. Sabi niya, sir, malinis to. Sabi niyo kapatid, sinasabi ko na sa inyo, ibang klase yan, hindi yan katulad ng iba dito sa inyo na yan na may armas na dala. Sabi niya, wala talaga. Siguraduhin mo wala. Kinapa na wala. Halika nga dito eh. Pinakbayan niya. Mag-ayos ka kayo ng kapatid. Ano ang himala naman? Ang himala naman, tumawag lang ako sa Diyos. Iniligtas niya ako. Kaya mga kapatid, huwag tayong magalinlangan sa Diyos. Kailangan natin ang protection niya. Ano ba na ginagawa? Kaya nabanggit ko na, dito pa lang sa lupa, langit na rin. Ilalabas ako nga ng buhay. Ito. Mayroong mga tao kasi ganito eh. At hindi natin masisisi. Ito sinabi ko ito ni Ezekiel sa 13:31. Hindi ito ang nagsabi ang Diyos. Ang nagsabi dito, yung panunumpat ni Ezekiel doon sa mga tao. Sabi nito ba ito? Sa Ezekiel 33:31. Sama-sama nga silang pumupunta sa iyo upang pakinggan ka. Ngunit hindi naman nila isinanagawa ang kanilang narinig. Pupurihin nila ang iyong sinasabi, ngunit kasakiman din ang naghahari sa kanila. Makikinig sila sa iyo, ngunit di naman isasagawa ang kanilang maririnig. Kalahin mo yan
sinabi niya ng kuwan. Totoo yung sinabi ng ano yan, may mga tao talaga gano'n. Lalong-lalo na, hindi dito sa lugar na to. Lalong-lalo na sa mga, sabihin natin, doon sa hindi makadiyos, anti-Christ katulad ng Katolik. Simba na simba yan. Nagtitingin lang yan sa madudukutan nila. Nangyari ka sa akin, dudukutan kita. Ito, ang hanap buhay po yan sa Quiapo, ng mga batang Quiapo. Na kailangan, pag oras sila ay nasa simbahan, umiikot yan. Naghahanap ng bata. Kaya, tanda po ninyo ito. Yan ang napakaganda po ng payo ng Diyos. Na, maswerte tayo. Mayroon pang salita ng Diyos na maririnig kayo dito sa simbahan na ito. Sa iba, babasa ng isa lang. O kaya, sabihin natin, majority 5 na verse. Pagkatapos, doon na magsisimula yung patutuo ng pari, patutuo ng pastor. Na kung sino-sino na lang ang binabanggit, nakarating sa politiko, nakarating kung saan-saan ang mga bagay na yung kapitbahay niya, yung kumpare niya, lahat na ganon dito. Hanggat maaari, iniiwasan namin ng ganon. Ba't hindi bakyo? Sabi dito, ngayon ito ang tanong, how can we look for a true church? Ang unang-unang na palatandaan, ito, ang unang-unang palatandaan ng totoong simbahan ay may miyembro na may pag-ibig at may bunga ng Espiritu Santo. Ano ang bunga ng Espiritu Santo? Sa Galatians 5:22-23, pagtunan natin ang pati, basahin natin kasi mahalaga ito. Yan sa Galatians 5:22 and 23. Sana po kayo may mga notebook kayo ha. Marami kayong matutunan dito sa pangalan dito. Sabi sa Galatia, yan, dadapuat ang bunga ng Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo yan ay pag-ibig. Yan, may pag-ibig. Doon sa mga member na dapat natin piliin, may pag-ibig, katuwaan, masaya ang mga tao, na masayang makalangit na kasiyahan. Mayroong kapayapaan na pag nakaupo ka dyan, kahit na medyo nakalingat ka, hindi ka lulubutan. Yun ang tunay na simbahan. Mayroong pagpapahinahon. Halimbawa, naapakan ka lang. Pag naapakan ka ng ano yan, naapakan mo ang, halimbawa, naapakan mo si kapatid, hindi ka magagalit. Kasi kuhan niya na may pag-ibig. Pagkatapos, kagandahang loob. Kagandahang loob yan. At ang nakakakita lang niyan, Diyos at ikaw. Hindi pwede. Pagkatapos, kaamuan ang number 1, pagpipigil sa sarili. May self-control. Kapag isang tao ay totoo, pag isang simbahan ay may mga tao na ganyan, tandaan po ninyo ito. Napakapalad yun. Nakapili kayo ng tunay na simbahan. Sapagkat, doon naman sa iba, kunwari, mahal ka. Pagkatapos, ang hinahanap namin yung pagkakapirana na, sabi ka sa amin. Meron kaming networking. Kadalasan, gano'n yan nangyayari sa maraming simbahan. Ang iba naman, naapakan mo. Naku, nabalik. Kung ano na pwede sabihin, susunod na ito, katabi. Pagkatapos, mayroon naman na simbahan na pagkas ng gano'n lang ito, ay pinula sa mga. Kaya tanda po ninyo ito, mamimili tayo ng simbahan. Dahil na doon ang susi para tayo ay maligtas. Sabi dito, ito, ang pinakamahalaga ay mayroong anointed pastor. At binasa natin yan kanina. Yung anointed pastor, yung hinihiran ng Diyos at tinuruan ng Diyos. Ang nagtuturo Diyos. Bakit? Ito na, kumpleto na. Babasahin, higay sa Diyos ang logic, higay sa ng Diyos. Kasi ang Diyos, pag
ka, bibigyan ka. Nagsimula ako sa ganyan. At ang sabi ko nga, ang hirap itigin ng Biblia. Pero iyon, pagtagal ng panahon, sabi ko, nandiyan na lahat eh. May COVID eh. May tinatawag na kuwan, autobiography ng mga tao. Mayroong tinatawag na pagpagalit. Kompleto ang Biblia. Tingnan po ninyo, nung tinutuya si Eliseo, kaya mahirap na ang kalabanin ng mga lingkod ng Diyos kasi nakalagay yan sa 105:15 ng awit, do not touch my anointed. Marami pagtatanggol ka ng Diyos kung ano yung ganyan. Pagkatapos, may mga bagay na pinagtatanggol talagang harap-harapan. Sabi ni Moses, pag oras na hindi na katotoo sinasabi ko sa inyo, nakakainin kayo ng lupa dahil ang pinalaban niyo kami, hindi na daw siya talagang propeta. Hindi po kayo natatapos, kinain na ng lupa sila Datan at pinauna na ang pamilya ni Datan at saka lang naginiwala sa kanya ng apoy na umusin. Nung tinutuyan si Eliseo, sabi niya, kalpo, sasama kami sa iyo. Anong ginawa? May lumabas na 2 uso na inutusan ng Diyos. Kinatay yung mga bata. 40 years na bata naman. Totoo yan. Ipinagtatanggol ng Diyos ang mga taong totoong kanyang sinuri. At alam naman niyo may mga nangyayari dito naman. May nangyari sa probinsya na talagang pinamulat sa akin ng Diyos. Pagtatanggol kita. Napakabuti na yun sa akin. What are the qualifications of an anointed pastor? Ano ang mga qualifications? Pababasa ko niya yan, lagi kong sinasabi ito. At dito lang ito maririnig. Dahil galing dito ang karamihan. Ang anointed pastor, ang sabi sa 1 Corinthians 1:18-31 niya. Pero ito ko na natin. Not because of physical appearance. Hindi dahilan sa siya gwapo, siya iba lang. Sabi doon, sinasabi doon sa 1 Samuel 16:7, huwag niyong titignan ang katisigan niya. Ang tao na namimili sa physical appearance, pero ang Diyos pinipili puso. Pagkatapos sabi doon, not because of social standing. Yung mayaman ka, hindi. Kasi nakalagay sa verse 26, nakalagay doon, nung tawagin mo pa, iilan lang sa iyo ang mahal ka. Iilan lang ang mayaman sa iyo. Yung mga mayaman pa na yun, namimigay katulad ni Sakeo. Si Sakeo, mayaman pero namigay. Ganon. Hindi niya tinawag yung ganon. Sabi doon, not because of educational attainment. Pagubasa po niya sa Gawa 4:30, sa Kasadyan 7:15. Yung mga alagad, hindi nag-aral. Hindi yan nag-aral, maski sa formal education. Pero bakit? Iyon ang buwan. Ang sinabi kasi sa ano yan, sa chapter 2 ng 2 Corinthians, nakalagay doon, na sa 1 Corinthians ka lang, nakalagay doon, na pinili ng Diyos yung mga mamang at mga mahihirap. Katapos ito ba? Sapagkat tayo sa Isaiah 55:8-9, John 6:63 at 1 Corinthians 2:13-16, na hindi maunawaan talaga ang spiritual ng mga taong formal education ang pinag-aralan. Nagiging head knowledge kasi nagiging mayabang ng tao. Pagwado ako po eh. Maniwala ko sa iyo. Mag-aral ka muna ng magasya. Bago mo ako kumpuluntahin. Pero, tanongin mo isang verse lang. Totoo ba na hindi binigay sa inyo ang salita ng Diyos? Hindi nyo maintindihan? O kung
sabi niya, ano yung kwento raw? Sige, basahin mo. Pag binasa, ano ibig sabihin? Hindi niya alam. Kasi kapangyarihan ng Diyos, simple pero talaga na mahirap unawain ang salita ng Diyos sa mga hindi kinasihin ng banal na Espiritu. Sabi niya sapagkat 2 Peter 1:20-21, yun nga sinasabi na hindi maaari na maunawaan ng sino man ang salita ng Diyos kung wala siyang banal na Espiritu Santo tumutulong. Teka muna, ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Mababasa po natin yung 2 Corinthians. Ang sabi doon, ang binabanggit na Panginoon dito ay ang Espiritu Santo. Doon ko natagpuan na ang Espiritu Santo po ng Diyos. Dalayan mo yan. Na hinahanapan ako dati niya. Sabi niya, alam namin, may Diyos Ama. Pagkatapos may anak siya. Yung Espiritu Santo, Diyos rin ba? Sabi ko, hindi ko alam yun. Pero nung mabasa ko, maniwala kayo sa akin, inalikan ko siya. Nabasa ko na, Diyos din pala. At yan ang kasama natin. At huwag mong lalaitin kasi hindi ka pamatawarin. Mortal sin ang lumayan niya. Ano yun? Yung labanan mo, ang mga salita ng ating Panginoong Kristo, Antikristo pa. Lahat ng mga bagay na tinuturo ng iba, na laban sa kasulatan, tiyak, hindi mapapatawad na yun. Pagkatapos, what are the tinatawag na criteria? Meron siyang virtue integrity. Mababasa ko yan sa 1 Timothy 3:1-10 na may virtue of integrity, may malinis na pagkatao. Mababasa po yan sa Proverbs 22:1. Mababasa rin yung pa sa Ecclesiastes 7:1 sa tinatawag na mga 7:1. Mayroon siyang tinatawag na domestic authority. Respetado ng pamilya siya. Respetado siya. Mababasa niya sa Romans 2:17. May biblical stability. May personal suitability. Lagi siyang friendly. Mamahal niya ang tinatawag na peace loving person. Yeah. Ang tunay na mga Kristiyano, mga peace loving people. Dahil may Galatians 5:3-22. Pagkatapos, sinabi dito, biblical, ito pinakamahirap. Biblical stability. Dapat kami, pag nangangaral kami, dapat alam namin ang Biblia. Sapagkat sinasabi nga sa 1 Peter 3:13, 1 Peter 1:13 natin. Na sinasabi doon na laging handa dapat ang isang tao, ang isang nangangaral para sa katanungan. Katanungan ang sasagot ng Biblia rin. Pagkatapos, meron yung elements sa ang kwan kasi, ang kailangan talaga malaman natin ito. May standard of truth. Katulad ng mga teacher na katulad nila. Katulad ng aral sa matatas na paaralan. Yung standard of truth, may mga elements yun. Kung kailan sinabi at sinabi ng sabihan. Pagkatapos may tinatawag doon na may mga documentary evidence. Katulad nila nagsasabi, nagbuhay ako ng patay. Ito ba yun? Dapat may documentation, doctor, certificate, at pupuntahan ng tao na halimbawa, katulad sa akin ng very curious. Puntahan ko yun. Sabi ko, sino ba dito ang namatay na natatay? Tinatawag ng kuhan ng mga ebidensya. Kailangan sa standard of truth, may ebidensya para malaman kung totoo ang simbahan na pinapasukan. Kailangan may tinatawag na documentation. Kailangan may facts na galing sa Biblia. May mga ebidensya. Ang ibig sabihin ng biblical stability ay alam ng ang diwa ng ugat sa logic. Ang logic ay common sense.
tamang pagkaunawa sa salita, hindi katulad ng karamihan na binabasa na ang talata sa Biblia. Pero hindi identical, kaya naliligaw na kakarinig. Iyan ang kailan kung bakit kailangan hiniran ng Diyos. Their obligation. Ang obligasyon ng isang ng mga pastor dyan, 21:15-17. 2 Corinthians 12:14 at 1 Peter 5:1-5. Isa lang yun alagaan ang tao ng Diyos. Ang task namin, ano yung talagang pinaka-task namin? Ito. Marcos 10:41-45. Kami lahat ay alitin ng lahat. Hindi kami boss. Hindi katulad ng mga sa ibang religion. O yan si kailangan natin datangan natin ang pula. Nangyari sa amin na sa harap ng asawa ko na halos halikan yung paano si Carillo, sabihin ko lang, si Carillo pumunta sa ibang doon sa isang simbahan kung saan ang anniversary siya speaker. Naghihawi yung mga tao. Hindi, pagkalit yung sikwa yan. Tapos halos halika nila ay gulat rin. Kasi fake yung pastor nagbubuhay nyo rin patay. Yung bulag, sabi niya bulag ka ha, mamaya hindi ka bulag. Sa oras na nagkakawa sa malago, hindi ka na bulag. Ikaw naman, pinay-pinayaw ka. Pag may oras sila ko sa iyo, haliluya ka na. Ganoon ang pandaraya ng mga yan. Galit na ako Pastor, pwede mo magalit? Di galitan. Ang totoo po, galitan espiritu po sa mga mandaraya na yan. Na dinaraya ang tao. May mga kamag-anak akong naraya doon. Nakakala mo, talagang nakakatama ang tinuturo niya. Sabi nito, ang karakter ng isang totoong Kristiyano. Tayo na yun. Dapat impartial tayo. Hindi tayo nagtatangi. Bawal sa Diyos na magtangi. Santiago 2:18-20. Bawal ang magtangi. Anong magtangi? Bubuti pa yun. Maraming dato yun na ano. Kadalasan ganun Pagkatapos, ano pa? Hindi nagagalit na walang tinatawag na dahilan or prejudice. Iyan ang totoong miyembro na dapat hanapin natin. Ano pa? Dapat hindi yung batisimo pa natin na halimbawa, napuna mo yung mali na aral sa kanila. Ay, hindi! Balik na sa'yo yan. Baka itulak pa kita dyan. Hindi talaga, tama talaga yan si Reverend Father na yan. Tama ang sinasabi niya. O ipagtatanggol talaga yan. Hanggang sa mag-away kayo. Pero dito, hindi matatagpuan yan. Dito may fruit of the Holy Spirit. Kailangan may fruit of the Holy Spirit. Sa seminaryo, sabi nila, napakahalaga ng kaligtasan ang tamang kalaman sa mga salita ng Diyos. Kapagkat hindi lahat ng na tumatawag sa Panginoon ay kilala ng Diyos. At yan po ay lumabas sa 7:21-23 ng Matthew. Hindi lahat ng tumatawag Panginoon sa Diyos. Marami dyan ang hindi sa Diyos. Ang gusto ko lang po ipaabot sa inyo, kung saan dito tayo, nag-usap tayo, gusto natin na maligtas ang ating kaluluwa. Gusto natin na dito pa lang sa lupa, pinagpapalan tayo ng Diyos. Kung sakali man na makapunta kayo doon sa ibang simbahan, at nakita ninyo kung ano ang karakter ng mga tao, at yung tinuturo ay hindi ayon sa Biblia, hindi binabasa sa Biblia ang kanilang mga tinuturo, tandaan po ito. Hindi sa Diyos yan. Sabi niya kakayatin, bawal sa Jeremiah 23:40 o 33 siguro.
na galit na galit ang Diyos doon sa mga tao na sarili kata. Yung mga tao, yung mga nanghihiram ng ibang katulad, halimbawa, nagbigay daw ng nagkuha daw yung gasgas na example, dinadala sila ng bango, pusa pa ang nagdala, ay ito kapatid. Bakit? Pinatawad nila. Yun ang mga example nila eh. Gasgas na yung example nila. Kaya mga kapatid, sana po, sa next week, ito po mahalaga. Aalamin natin yung mga tinatawag na mali at lahat na yung lahat na sasabihin na babasahin ko, hindi ako pag-aksaya ng panahon na magdagdag pa. Magdala kayo ng panahon. Kung hindi nyo ma-discern, kung ito ko talaga, tama ito o mali. Kaya kung lahat ay dito ko, at tayo naman. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga at hindi nga Panginoon na pinagtubayan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu. At dito po yung mga anak at patuloy na nagbibigay ng kaaliwan sa bawat isa. Nais po namin Panginoon na magkaisa sa puso, sa isip at sa aming lahat ng bagay. Ito po Panginoon ang kapangyarihan para isahin po kami mga pananampalataya. Walang ibang Diyos maliban sa mga kapangyarihan. Kaya Panginoon, nais po namin na sa pamamagitan itong araw na ito ay magrewa sa bawat isa, sa bawat puso, lalong-lalo na Panginoon, yung mga nakahinlaan. Panginoon, sa pamamagitan po ng iyong kahabat, nais po namin na itaas sa iyo ang gawain ito. Pasasan po kayo kami lahat sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Makilala natin sa
mga kung meron tayong curiosity, hindi naman natin alam lahat tungkol sa Bible, hindi naman natin din alam lahat tungkol sa pananampalataya natin. Alam, kung hindi man natin siya mahanap, nagkakita na tayo, bakit nga malahin o bakit nga ba? Pwede natin itanong dito, pwede natin magsulat. So, i-ready yung tanong. Tapos, ano po, alas 6 pa rin yung service natin. Tapos, kung may mga announcements po, pwede yung follow yung Facebook na live page. So, sapat po sa panalangin yung ating panambahan ang mga makakapatiran, lalong humibay sa Panginoon, ang kanilang kagalakan. So, hindi lang yung pansanin lang natin. Sama natin yung tayo kasi, di ba? Sa langit tayo yung makakasama. So, yan. Kung meron pa pong ibang announcements, kung sino pong gusto sumali sa ministry, so, pwede nyo kami ko sa akin, kahit mababaw ng ministry, maglinis, magdasal, hindi naman kailangan na yung mga laging tumayo. Ang ministry naman kahit magdasal lang, sumama sa panalangin, malaking bagay nyo. So, meron pa po bang ibang announcements? So, kung wala na po, natawagan ko po si Pastor Ruben sa panghuligan namin. Kaya kung natin tumayo, dahil pupuri mo natin at pagkatalaman natin, palamatan natin ang Diyos. Let's glorify the Lord. Amen! Lakasan natin sa Diyos para sa Diyos. Amen! Amen! Hallelujah! Palagpakan natin ang Diyos. Ama namin Diyos na sa langit, alam po namin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu ay pinatulubayan po ninyo kami hanggang sa matapos ng aming gawain. Salamat po, Lord, sa katagumpayan namin sa araw na ito. Naramdaman namin, Panginoon, ang kapuspusan sa bawat puso na narito. Tunay nga, Panginoon, na kayo namin po, Panginoon, ang karapatan sa bawat pamilya narito. Kaya, Panginoon, itinataas ko po at pinagsasalamatan ang oras na ito sapagkat nais ko
Sige, kaming lahat.